daw po, kay former Senator Leila de Lima, wala daw modo etong si dating Pangulong Duterte. Dahil kung matatandaan nyo kahapon, sa Quadcom hearing mga kababayan, nung napikon etong si Duterte kay former Senator Leila de Lima, bukod pa yung kay Trillanes yung manghahampas siya ng mikropono mga kababayan. Nung napikon siya dito kay former Senator Leila de Lima, inaambahan niya etong si former Senator Leila de Lima. So ngayon, pakinggan po natin mga kababayan yung sagot po or yung statement ni former Senator Leila de Lima patungkol po sa ginawa ni Duterte sa kanya kahapon or tangkang pag-aamba ng suntok mga kababayan. Ano po? So ngayon, ito, i-play na po natin. Anong gusto ninyong matumbok ng Quadcom po? Kasi it appears to me na pag nandun si dating Pangulong Duterte, namomonopolize niya para lumilitaw nga, parang siya pang nakumpas, ano. Buti na lang kamo mabilis si Barbers ano tawag mo doon sa pag ginanon? Point of order? Hindi. Ano tawag doon? Sabi niya, break muna yung parang... Gavel. Yung sa gagal niya. Pinupukpok yung Hindi, ano gavel. sinasabi nga niya? For a recess. Hindi point of order. Yung sinasabi niya, stop muna tayo. Yun nga, recess. Recess ba yun? Suspended. Suspended. Pag medyo mataas na yung tension, ganun na ginagawa ni Barbers. Suspended. 1 minute suspension. Yan. Kasi mataas na yung Mainit na eh. Ano ang mas gusto ninyo? Kung kayo masusunod, Senator Laila, ano bang suggestion ninyo? Ano ang dapat mas i-focus instead of the former? Yaman din lang na buong hanggang midnight na pala siyang naglitanya doon. O iba naman. Okay, syempre po dapat i-confront siya ng mga iba't ibang mga allegation ng mga iba't ibang mga naging resource persons already. And sinimulan na nga po yan. Yung kino-confront siya, tinatanong siya dun sa mga sinabi ni Colonel Roina Garma at saka yung mga sinabi nila Asierto and also yung mga ano rin, iba pa na may mga sinasabi sa kalakaran ng kanyang pamilya, yung sila Guban, and kino-confront din siya dun sa mga sinabi nila Arturo Las Cañas and Edgar Matubato. Pero as expected, dinideny niya po yan. Ang hindi ko maintindihan nga po ay pagkatapos na sasabihin niya, I take full and complete legal and moral responsibility sa lahat na nangyari sa mga patayan, whether yun nga yung sinasabi ni Congresswoman Luistro na whether legal ito or illegal, yung mga ganong sa operasyon, kaya hindi niya aaminin yung mga yon. And then kunwari, hindi niya kilala kilala niya sila Las Cañas, pero sinisiraan niya si Las Cañas, wag daw maniwala. Kasi ano daw siya, storyteller. At saka mga kababayan, alam niyo yung nangyari doon sa Quadcom kahapon. Di ba kung matatandaan niyo, sinabi na ni Duterte na sasagutin niya lahat ng responsibilidad na ginawa ng ating mga kapulisan nung panahon ng kanyang termino. Mapamaganda man or masama. Kaso nga lang, nung ibang congressman na yung nagtatanong, na iba na naman. Ang sabi ni Duterte mga kababayan, kapag ka may inutos siya dun sa isang law enforcer, at yung law enforcer na inutusan niya na yon mga kababayan ay sumingaw, yung kanyang inuutos, pananagutan yun ng pulis mga kababayan. Wala siyang pakialam doon. So ngayon kung makikita nyo, nagko-contradict yung mga paliwanag nitong si Duterte. Kaya nga kung mapapansin nyo, di ba inuulit-ulit yung tanong. Kasi nga, pagka inuulit yung tanong, paiba-iba din yung nagiging sagot ni dating Pangulong Duterte. Katulad na lang nung sinasabi niyang aakuin niya, maganda man or masama yung ginawa ng ating mga kapulisan. Pero mga kababayan, kung titingnan nyo din naman, di ba sinasabi niya din na kapag may inutos siya, wala na siyang pakialam doon basta sumingaw sa publiko at nalaman ng taong bayan. So ibig sabihin, walang solid na pananaw etong si dating Pangulong Duterte. Ano po, at yung kanya mga naging sagot mga kababayan, mabilis magbago at paiba-iba. Anyway, pagpatuloy pa natin. Now, alam mo, ang Quad Committee, I think it's doing its job right and remarkably. Yung makikita mo naman sa dedikasyon at determinasyon ng mga members, lalo na yung mga chairpersons, mga maayos po ang mga tanong nila, very sensible ang mga tanong nila, malaman, substantive, and syempre paminsan-minsan ay pinapakita nila na
Katulad kahapon, ilang beses kinol ang attention ng dating mayor, dating pangulo, tungkol doon nga sa pagbabiolate niya ng mga rules na gano'n, na bigla na lang siyang sumisingit even without first seeking permission from the chair. So, I think sige lang, i-confront lang lagi siya doon sa mga nagiging aligasyon ng ibang mga resource persons, at tingnan natin kung magiging consistent din ang mga magiging sagot niya, kasi makikita naman yan. Yun na nga lang yung sinasabi ko po kanina, na may mga inconsistencies talaga siya na hindi mo na talaga alam kung anong paniniwalaan sa kanya. And then bibigla siyang kakambyo, sasabihin niya, that's just an hyperbole, and that's just yung joke, o nag-ano lang ako noon, mga hyperbole daw. Pero nung mga binabanggit niya, yung mga insidente na yun, katulad nung may tinapon sa dagat, mukha naman siyang seryoso. Pero syempre, he's trying now to avoid some accountability, which is again contrary doon sa sinasabi niya that he takes full and complete responsibility. Now, di ko po mapigilan yung sarili ko kahapon to point out na sa tingin ba nila, dahil sa pag-aako na yan ng dating Pangulo, ng complete and full legal and moral accountability sa mga nangyari sa war on drugs, Senator, ibig bang sabihin siya na lang talaga ang mananagot? Siya na lang ang pananagutin? Hindi na yung mga ibang opisyal at saka yung mga ibang tao, yung mga ibang... Mas maganda din sana kasi mga kababayan, sa totoo lang, kung etong si Bato de la Rosa, sinamahan niya etong si dating Pangulong Duterte. Dahil akala ko ba mga kababayan, kahit sa anong laban, kahit sa anong mga usapin mga kababayan, basta umattend etong si Duterte, akala ko ba sasamahan ni Bato de la Rosa? Akala ko ba a-attend etong si Bato de la Rosa once na umattend etong si dating Pangulong Duterte? Mas maganda sana mga kababayan yung takbo ng Quadcom kung etong si Bato de la Rosa ay umattend then dun sa patawag ng Quadcom. Dahil kung titingnan po talaga natin mga kababayan, kung hindi nasasagot ng mas maayos ni Duterte yung mga itinatanong sa kanya ng mga kongresista, baka siguro si Bato de la Rosa masasagot niya yon. Kasi unang-una, pangalawang arkitekto po siya ng war on drugs ng dating administrasyon. Kasi sila nagsimula niyan. Silang dalawa ni Duterte ang nagsimula po niya noong mga panahon na yon. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Pang personnel sa PNP na sinunod yung kanyang illegal order. Correct. Mali po yun. Apo. Hindi sila gusot doon. Yes. Naalala ko lang, Yes. pinag-usapan namin dito, inambahan ka pala ng dating nakita mo ba yun? Umaambab Mukhang daw sa inyo. sasapakin ka Yung hindi ko, kasi nakita ko lang sa video. Hindi. Oo. Hindi mo nakita, Hindi? ma'am. Hindi ikaw yung Actually, inambahan? hindi ko nakita yon. Hindi niya okay. nakita. Okay. Hindi ko nakita, pero may mga nag-text po sa akin after that. Ah, May mga Oo. nag-text, did you see that? And then, may nagpadala, nag-send nung video. So, doon ko lang nakita na ganoon pala yung ginawa niya. Na, yung clenched fist na gano'n, ano ho yan Yung makikita nyo naman na talagang wala siyang modo. And then, yung kanyang behavior, ang tawag ko nga dyan, bankruptcy indecency or bankruptcy of decency. He doesn't know how to behave sa mga ganyang mga proceedings. Saka puro lang siya. eto yan mga kababayan, no? Baka kasi hindi nyo napansin kahapon. Wait lang, pakita ko lang sa inyo Kasi picture yung nakuha natin Ayan, no? Yan kasi yun mga kababayan. Ayan, no? Kung makikita nyo yung kamay ni Duterte, Eto. Sinubukan niya, pinagtatangka niyang ambahan etong si former Senator Leila de Lima. Kaso nga lang, hindi naman niya napansin. Hindi naman niya nakita mga kababayan ni former Senator Leila de Lima. Lately huli na lang nakita ng mga taga-suporta niya na inaambahan pala etong si de Lima ng suntok mga kababayan nitong si Duterte. Anyway, pagpatuloy pa natin. For show and all. Pero mas malala naman yung ginawa niya nung kinuha niya yung mikropono. Napikon siya kay Senator Sonny Trillanes. So nandun ako mismo sa tabi niya.
Sabi ko, Diyos, baka ako matamaan yan. Yun ang iniisip ko. Yun ang Kaya, nakita again, nyo. Nakita ka sa video doon nakatingin sa kanya eh. Oo. Oo nga. Gulat ako noon na inano niya yung mikropono. Kaya may mga nag-text na naman sa akin, you better transfer from your seat. Delikado yan. Sabi ko naman, bakit naman ako magta-transfer? Hindi naman ako takot. At nandun naman sa likod ko yung mga kasamahan ko, si Congressman Kit Belmonte, ay inalalayan po ako na every time nagkakainitan, si Congressman Kit Belmonte was quick to always punta kaagad siya sa aking likod kasi kinakabahan daw siya kung ano talaga mangyari. So, and then I think one of the congressmen, one of the members, si Congressman Adjong, he actually offered, he asked, kung komportable daw ako na nasa tabi, baka daw gusto kong mag-transfer. So ang sagot ko po, opo, uncomfortable po ako. Siyempre, katabi ko yung isa. So, but then, sabi ko, I'm okay, I can manage, I can handle it. Kasi nga mga kababayan, siya yung nasa gitna. Siya yung nasa gitna ni former Senator Trillanes at saka nitong si Duterte. So pagka naghampasan nga naman mga kababayan yung dalawa doon, siya yung unang tatamaan doon. Kaya nga kung makikita nyo kahapon, nagulat siya nung nagalit na itong si Duterte. Dahil nga mga kababayan, saan ka ba naman nagkatala? Sinasabi ni Duterte na wala siyang pera. Pero nung pinag-uusapan na yung about sa bank account niya, ayaw niyang yung waiver mga kababayan, tapos napiko na siya kay former Senator Trillanes nung binabanggit na mga kababayan yung ugnayan ng kanyang pamilya or nung kanyang mga anak at saka niya dun sa drug trade. Kasi nga, may mga milyon-milyon na halaga na pumapasok dun sa mga bank account na nakapangalan sa kanyang anak na si Sara Duterte, kay Sebastian, kay Pulong, at saka dito, kay Sebastian mga kababayan, at saka sa kanya. So doon ng galaite, etong si Duterte kahapon, kaya hahampasin niya na mikropono, etong si former Senator Trillanes, mga kababayan, ano po, na ikinatakot naman ni Leila de Lima kasi nga baka tamaan siya. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Kasi hindi naman ako takot. Ayun. Baka sabihin, takot ako kung nag-transfer ako ng aking upuan. Tama rin, tama rin. Anyway, good luck sa susunod na hearing, Senator Laila. Thank you, ma'am, at mag-ingat Magkatabi ka. daw ulit kayo. Ma'am, pakisiguro lang. Pakisiguro lang Salamat kapag din sa inyo. So yan ha, ayon po kay former Senator Leila de Lima, wala daw modo etong si Duterte mga kababayan. Kasi nga naman, hindi niya kasi napansin na inaambahan pala siya mga kababayan ng suntok nitong si former President Rodrigo Duterte mga kababayan. Kasi kung titingnan nyo talaga, nakafocus etong si Leila de Lima mga kababayan sa mga kongresista na nagtatanong dito kay Digong. Ano po, kaya siguro mga kababayan hindi niya napansin na umaamba ng suntok etong si Duterte.